Akmang luluhod na sana ang ating bida ngunit napahinto siya sa harap ng Heavenly Emperor dahil wala siya sa Heavenly Court upang magbigay ng respeto kundi nasa labas na siya ng Mortal Realm kaya wala ng pormalidad dito. Nagtaka ang Heavenly Emperor sa ating bida kung paano napakalakas ng kakayahan nitong magtago. Napaisip naman ng ating bida kung bakit ganoon ang ekspresyon ng Heavenly Emperor, hindi kaya nasaktan ko siya sa pamamagitan ng pagpapadala kay Suchi sa Immortal Realm, mukhang may nagawa akong maling hakbang at baka ito pa ang magdala ng kapahamakan. Nagtanong ang Heavenly Emperor kay Hanjo kung anong bloodline ang meron siya at bakit mas malakas ang kanyang vital energy. Tagaktak ang pawis ni Hanjo at sumagot siya, salamat sa iyong pagmamalasakit kamahalan tungkol sa bloodline ko, hindi ko rin alam ngunit naramdaman ko na lumakas ang aking vital energy kamakailan ngunit sa kanyang isipan hindi niya maaaring sabihin ang stellar primordial physics dahil napakahirap itong ipaliwanag lalo na at bihira lamang itong lumitaw sa kasaysayan. Malalim na nag-isip ang Heavenly Emperor, napansin niyang ang batang ito ay masyadong maingat sa pagbibigay ng impormasyon lalo na sa kanyang personalidad at pinagmulan kaya nagtanong na lamang siya na ang Immortal Peach Banquet pupunta ka ba? Sa totoo lang ayoko pumunta, sobrang magulo, ngunit kung nais ng iyong kamahalan na pumunta ako hindi ako makakatanggi. Nag-abiso ang system prompt na ang pagmamahal ng Heavenly Emperor para sa iyo ay tumaas kasalukuyang pagmamahal 4 na bituin. Dahil ayaw mong pumunta, huwag na pagdating ng panahon personal naming ihahatid sa iyo ni Emperor Taibay, ang mga walang kamatayang Peach. Nagpasalamat si Hanjo sa pabor na yun, kamahalan, kung may magagawa ako para sa iyo sa hinaharap mangyaring ipaalam mo lamang sa akin, napakabuti kung wala ng iba ang hukuman ay mag-dismiss. Tumalikod ang Heavenly Emperor ngunit bago siya tuluyang umalis ay pahapyaw siyang nagsalita, sayang kung marunong lang sana magtanaw ng utang na loob ang banal na general katulad mo. Na natiling kalmado si Hanjo ngunit sa loob niya ay napaisip siya, ano ang ibig sabihin noon, may alitan ba talaga sa pagitan nila o sadyang binibigyan niya ako ng babala? Nagtanong ang ating bida sa Heavenly Emperor, hindi ba't ang banal na general ang Celestial General na may pinakamalaking ambag sa Heavenly Court? Paano ninyo ipaliliwanag ang kanyang mga nagawa? Sumagot ang Heavenly Emperor, malaki nga ang kanyang ambag ngunit dahil dito naging labis siyang mapagmataas nung nakaraan, kinailangan naming magsumikap ng gusto upang pabagsakin ang isang walang kamatayang dakilang emperador kasama siya. Maaaring ipinapaalala sa akin ng Heavenly Emperor na balang araw ay magkakaroon siya ng hidwaan sa banal na general. Doon ko napagtanto na ang banal na general ang dati niyang pinagkakatiwalaan ngunit tila sa ngayon ang tanging lubos niyang pinaniniwalaan ay si Emperor Taibay. Bumalik na sa kanyang trono ang Heavenly Emperor habang yumuko naman ang ating bida at nagsabi, kamahalan, makakaasa kayo balang araw kapag naging makapangyarihan ako, hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan. Patuloy na naglalakad ang Heavenly Emperor at dahan-daang humina ang kanyang presensya bago tuluyang nawala. Nag-utos siya na dapat magpakahusay ang ating bida sa cultivation para sa hinaharap upang may maidulot ito sa kanya, ngunit sa isipan ng ating bida masama man ang kanyang ugali sa ngayon, malaking tulong ito sa Heavenly Emperor na magagamit niya balang araw bilang kanyang alas. Bagamat ang ating bida ay nagpa-cultivate sa loob ng 1 taon o kahit dumaan pa ang 1 siglo, walang sino man ang nakialam sa kanya at walang makadistorbo kaya patuloy siyang nagsasanay habang nakayukod at nakausli ang kanyang kamay. Malapit na bang magulo ang Heavenly Court? Hayaan mo na lang, kung may mga traidor susuriin ko sila gamit ang sistema. Kapag ako'y naging sapat na malakas, walang alitang panloob sa Heavenly Court ang makakaapekto sa akin. Sa buhay ng isang tao kayang suklian ang kabaitan ngunit hindi kailangang ipagsapalaran ang sariling buhay. Ang pinakamahalaga ay ang patuloy na mabuhay at mapanatili ang sarili. Lumipas na rin ang 20 taon ngunit si Long Shab ay nasa mid-stage pa lang ng Grand Unity True Immortal Realm Emperor. May True Dragon Bloodline at tagapagmana ng dakilang Heavenly Dragon Emperor, isang kababalaghan na bihirang masilayan sa maraming henerasyon, na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan upang pumatay ng mga kalaban sa mga kaharian. Hinahangaan ng lahat ang kanyang lakas at nakakatagpo ng isang espiritong kamag-anak sa kanyang paligid, kasalukuyang pagmamahal, 2 bituin. Tawang-tawa si Hanju habang nakaharap sa kanyang sistema at napausal siya, Little Shanzi, naglakas loob kang mag-isip na tumuntong sa Mystic Immortal Realm. Panahon na raw para magseryoso siya sa pag-cultivate at para hindi maabutan ng Komag. Ang kasipagan ay nangangahulugan ng pagsumpa sa kanyang mga kaaway ng aklat ng kasawian. Ito ay isang panuntunang itinakda ng Hanjo, dapat niyang sampin ang kanyang mga kaaway minsan sa bawat 10 taon. Baka may mainitin ang ulo at maghanap ng gulo, susuriin ko ang aking friend feed habang ako ay nasa kuweba.
Narito ang update ng nga kaibigan ni Hanjo at disipulo nga ang iyong lolo na alagad na si Merong Chi ay inatake ng iyong kaibigang si Huang Jihad at parehong nasugatan. Ang iyong grand disciple na si Fang Liang ay inatake ng iyong mga kaibigan na sina Mo Fakhao at Zhou Fan siya ay malubhang nasugatan ngunit sa gitna ng panganib. Natutunan niya ang isang banal na kakayahan at matagumpay na nakatakas ang iyong kaibigan na si Ji Xianshen ay inatake ng mga halimaw na Zigoids. Ang iyong kaibigan na si Zuan Shishi ay umakyat. Ang iyong kaibigan na si Marshall Shenpang ay inatake ng mga immortal mula sa langit. Na intindihan ng iyong lolo disciple na si Chu Shiren ang tunay na kahulugan ng langit at lupa at ang kanyang paglilinang ay tumaas ng husto ang iyong banal na alagang hayop. Ang Chadtic Heavenly Dog ay inatake ng mga demonyong hayop na unawaan ng iyong grand disciple na si Fang Liang ang banal na diwa ng langit at lupa at naging isang Diyos sa lugar na kagugulat lang isipin ko at buhay ba ng lahat ay ganito ka-espesyal. Ang mga nagdadala ng likas na providence ay patuloy na nakikipaglaban, pinipilit ang isa't isa na maging mas malakas. Maaaring may kaugnayan nito sa kanilang nakaraang pag-akyat sa providence ng Scarlet Cloud Realm. Suriin natin ang ranggo ng All Heavens mula sa Heavenly Dao Decree at tila ang bagong shortcut ay mas maginhawa. Tiningnan ng ating bida ang ranggo sa Heavenly Dao at napaisip siya kung bakit tumaas ito ng higit sa 1,000 pwesto. Walang katotohanan kahit na sina Fang Liang at Merong Chi ay nagdudulot ng kaguluhan. Hindi ito dapat tumaas ng ganito. Di ba may mali 100% ang mali? Itinaas ng ating bida ang kanyang gitnang daliri at inihanda ang Heavenly Dao technique na investigate. Nang magamit na niya ang investigation technique, nasalayan niya ang buong nilalaman ng Scarlet Cloud Realm. Napansin niya na maraming taong palihim na pumapasok dito at sa kanyang isipan, napagtanto niya na napakaraming eksperto ang lumitaw sa mundong ito marahil maraming tao ang interesado sa kanyang mga disipulo at marami ring eksperto ang bumibisita sa kanila. Bagamat malakas sina Merong Chi, Fang Liang, Mo Fakhao, Zhou Fan, at Huang Jihao, malayo pa rin sila sa pagiging nangunguna sa ilalim ng langit lalo na sa nangungunang 100 cultivators sa ilalim ng langit. Tanging sina Merong Chi, Mo Fakhao at Huang Jihao ang nakapasok sa listahan. Lahat ay nasa ika-9 lamang. Karamihan sa mga mas mataas na ranggo ay nagmula sa mga pangunahing sagradong lupain. Ang Heavenly Immortal Manor lamang ang may halos 20 tao sa listahan pagkaalis ni Ji Xianshen. Lalo pang umunlad ang Heavenly Immortal Manor at habang lumalakas ang manor, mas marami pang disciple ang tumataas ang antas at nagiging mas kilala sa buong ilalim ng langit. Sa tingin ko naiintindihan ko na kung ano ang nangyayari at kung bakit ang ilang mahalagang lugar ay nagsisimulang maging maingat sa manor na ito. Lumipat ang eksena sa loob ng Scarlet Cloud kung saan maraming tao ang naroon. May nagbebenta ng isang aklat at ayon sa matandang lalaki, para lamang sa 999 yuan dadalhin ka nito sa landas tungo sa kaluwalhatian. Parang sinulat na naman ito ni Master Buddha kung saan nagiging maliwanag ang isip ng mga tao kapag maraming kaalaman habang maraming tao ang tumatangkilik sa mga binente ng matanda dahil naunawaan nila ang unang batas ng mundo. Gayunpaman, halos hindi maipaliwanag ang ekspresyon ni Hanju nang makita niya na ang lahat ng tao ay nakatuon na sa cultivation, kaya sarkastiko niyang sinigawan ang lahat na dapat silang huminto sa pag-cultivate ng martial law upang ang Scarlet Cloud Realm ay hindi manguna sa rangkang. Dito naman sa bahay ni Hanju naglalakad siya habang nagsasalita na ang dakilang panahon ay papalapit na. Inipon ko kayong lahat ngayon. Nakinig lang ang lahat sa mga utos at sinabi ni Hanju. Idinagdag niya pa na una upang bigyan ng lahat ng pagkakataong makipag-usap. Pangalawa, sa pakikibaka ng dakilang panahon lumilitaw ang mga pagkakataon. Ang lalim ng paglilinang ng Dao ng isang tao ay direktang nauugnay sa kanyang kakayahan at sa kanyang kakayahang makilala ang mga pagkakataong ito. Nag-anunsyo si Hanju na may balak siyang gamitin ang Dao Land upang payagan ng lahat na mag-cultivate at magsimula ng panibagong era sa cultivation. Para sa isang mortal, ang isang sermon mula sa isang walang kamatayan ay isang biyayang tila ipinagkaloob ng langit. Natuwa ang lahat nang marinig ang kanyang mungkahi. Ang iba ay naghanda ng kanilang mga gamit. Ang ilan ay nagdala ng mga kagamitan habang ang iba naman ay nag-ayos ng paligid, naghahakot ng mga bato at mesa upang ihanda ang lugar para sa darating na pagtitipon. Ang dakilang panahon ay napakalawak. Ang kapighatian ay nag-aalab. Ang galit, ang mga immortal ay nag-uunahan sa ningning at ang napakaraming demonyo ay naglalaban para sa kataas-taasang kapangyarihan. Ito ang daloy ng Dao, ang hindi may iwasang kapalaran gaya ng sinasabi ng Dao Cloud. Kapag narinig ng dakilang iskolar ang Dao, buong puso niya itong sinusunod. Kapag narinig ng karaniwang iskolar ang Dao, nagdadalawang isip siya. Kapag narinig ng mababang iskolar ang Dao, tinatawanan niya ito ng malakas.
Lumipas na rin ang 1 taon at ito ay upang maunawaan na ang paglilinang ng Dao ay may lalim ang likas na kakayahan ay magkakaiba at ang puso ng paglilinang ang tunay na susi sa pag-abot ng lakas. Naway ang lahat ng disipulo ay magmuni-muni ng malalim dito, sanayin ito ng buong puso, unawain ang Dao sa iyong kalooban, tulungan ang mundo sa pamamagitan ng Dao at sa gitna ng kaguluhan ng dakilang panahon matuklasan ang iyong tunay na sarili at makamit ang pinakamataas na bunga ng Dao. Idinagdag pa ni Hanjo na ito lamang ang kanyang maitutulong sa ngayon kapag natapos na ang inyong paglilinang at nais ninyong bumalik sa inyong pinanggalingan, isipin lamang ang salitang bumalik sa inyong isipan at agad kayong makakabalik. Maya-maya ay may kumalabit sa manggas ni Hanjo at marahang nagsabi, gusto kitang makausap sandali, Kara, sa loob. Napatanong si Hanjo kay Lady Huang kung bakit siya nagising ng ganoon kabilis. Sumagot si Lady Huang, hindi naman talaga ako naglilinang, nakalimutan mo ba nililinang ko ang Guanyan Sutra, hindi ito nakadepende sa kakayahan. Nagtanong muli si Hanjo kung ganoon bakit ka umupo kasama nila sa loob ng 1 taon. Lumapit si Lady Huang na parang batang nakatanggap ng regalo at masiglang nagsabi na hindi naman siya seryosong nag-cultivate, nakaupo lang siya sa isang bakanting upuan samantala ang ating bida ay napangiti na lang na parang isang tiyuhin na ngayon lang nilambing, ngunit sa loob-loob niya ay nahihirapan siyang tiisin ang sobrang pagiging clingy ni Lady Huang. Kinaladkad ng kanyang asawa ang ating bida na tila may balak gumawa ng kababalaghan kaya hindi maiwasan ni Hanjo na sumunod na lamang. Sa kanyang isipan, naiisip niya na kailangan din ng isang lalaki na maglabas ng stress lalo na sa dami ng kanyang inaasikaso, kaya hinayaan na lamang niyang pangunahan ng kanyang asawa ang lahat, samantala ang iba pang kasama ni Hanjo ay napatingin na lamang kay Lady Huang na tahimik dahil wala rin siyang magawa at baka isipin pa ng iba na inaangkin niya si Hanjo para sa sarili niya. Nagreklamo ang isa sa mga babae ni Hanjo na dapat nilang protektahan siya mula kay Lady Huang upang maiwasan ang hindi magandang mangyari, ngunit ang iba naman ay hindi kumbinsido kaya nagkatinginan na lamang sila. Ang iba ay napasimangot at tila hamaba ang kanilang mga ilong sa pagkainis. Lumingon siya kay Lady Yu at sinabing dapat din itong tumulong upang hindi ma-overwhelm ang ating bida, ngunit napasok na lamang si Lady Yu nang marinig ang tono at pananalita ng babae na tila puno ng selos at iritasyon. Nagtanong siya muli kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kapwa babae dahil hindi niya raw ito narinig ng maayos, ngunit sa kalooban niya ay alam na niya ang tunay na ibig sabihin at nagkunwari lamang siya upang maiwasan ang maling akala. Pagkatapos ay nangatwiran siya at sinabi, alam mo naman ang ibig kong sabihin, kaya kumilos ka na para hindi tayo ang malugi rito.